Kinansila ng White House ang pulong sana ngayong araw ni US President Barack Obama at Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng ASEAN Summit sa Laos. Ito matapos na makarating kay Obama ang matinding pagtuligsa ni Duterte laban sa kanya. Ikinalungkot naman ito ng Pangulo sa isang statement. Nagkaroon ng maanghang na komento si Duterte kay Obama dahil sa naglabasang report na nilecturean umano siya na tungkol sa usapin ng human rights violation. Narito ang report ni Weng de la Fuente. Kinansela ni US President Barack Obama ang bilateral meeting kay Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas sa sidelines ng isinasagawang ASEAN Summit sa Laos. Personal na inihayag ni Obama ang dahilan ng kanselasyon sa nasabing pulong na dapat sana ay ngayong Martes. Sinabi ni Obama na hindi ngayon ang tamang panahon at pagkakataon para sa naturang pagpupulong dahil nais niyang maging produktibo ang anumang magiging pag-uusap. Kasabay nito ay natasan din ng US leader ang kanyang mga opisyal na makipag-ugnayan sa kanilang Philippine counterparts ukol sa nasabing pagpupulong. So clearly he's a colorful guy. And what I've instructed my team to do is to talk to their Philippine counterparts to find out is this in fact a time where we can have some constructive, productive conversations. Dagdag pa ni President Obama na nauunawaan niya ang malawak na problema sa iligal na droga hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong mundo, subalit nananatilian niyang itinataguyod ng Amerika ang pagsunod sa due process. But I always want to make sure that if I'm having a meeting that it's actually productive and we're getting something done. We recognize the significant burden that the drug trade plays not just in the Philippines but around the world, and fighting narco trafficking is tough. But we will always assert the need to have due process. Iniyag naman ng Malacanang na ikinalungkot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nakanselang bilateral meeting sa pagitan nila ni US President Barack Obama sa Laos. Sarap ito ng kritisismong inabot sa maanghang na pananalita ni Pangulong Duterte patungkol sa pinakamakapangyarihang lider ng mundo sa usapin ng extrajudicial killings. Sinabi ng Pangulo na ikinalulungkot niya na lumabas na personal na atake kay President Obama ang kanyang mga naging pahayag. Sa opisyal na statement ni Pangulong Duterte na binasa ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, sinabi nito na nagkasundo ang magkabilang panig na ipagpaliban ang nakatakdasa ng pagpupulong sa ibang pagkakataon. Gayunman, walang malinaw na kasunduan kung kailan ito maisa sa katuparan. Our primary intention is to chart an independent foreign policy while promoting closer ties with all nations, especially the U.S., with which we have had a long-standing partnership. Sa hiwalay na pahayag, sinabi naman ni Presidential Communications Secretary Martin Andanar na nananatiling magkatuwang ang Pilipinas at Amerika sa kampanya laban sa iligal na droga, kriminalidad at terorismo. Ipinarating niya ni Pangulong Duterte ang pasasalamat sa suporta ni President Obama sa isyu ng territorial dispute at maritime security. Pero ipinaliwanag rin ito ang pinaghuhugutan ng Pangulo sa matalim na komento patungkol sa US leader. President Duterte explained that the press reports that the President Obama would lecture him on extrajudicial killings led to his strong comments, which in turn elicited concern. He regrets that his remarks to the press have caused much controversy. The President looks forward to ironing out differences arising out of the national priorities and perceptions, and working in mutually responsible ways for both countries. Hindi naman idinetalye ng delegasyon ng bansa kung paano ipinarating ng Estados Unidos ang kanselasyon ng pagpupulong. Sa ngayon, sinabi ni Chief Presidential Advisor on the Peace Process Jesus Dureza na hindi pa sila makapagdaragdag ng impormasyon sa usapin. Nang tanungin kung apology ba ang ginawa ni Pangulong Duterte, sinabi ni Dureza na ituring na lamang ang official statement kung paano ang pagkasulat nito. Para sa Eagle News, Weng de la Fuente, M1 with 25.